Isang nakakabiglang eksena ang yumanig sa mundo ng politika ngayon. Hindi na umano nakapagpigil si Vice President Sara Duterte at lantarang sinugod si Senator Amy Marcos. Ang matinding komprontasyong ito ay nag-ugat sa diumano hindi patas na pagtrato sa pamilya Marcos mula sa loob mismo ng kanilang sariling hanay. Ayon sa mga nakasaksi, mariing nanindigan ang Vice-Presidente at ipinakitang hindi siya papayag na apihin ang mga Marcos, lalo na sa gitna ng mga matitinding paninira ng mga kalaban. Nakakagulat para sa marami na mismong si Sara ang buong tapang na nagtanggol sa pamilya ng Pangulo, habang ang ilang miyembro ng administrasyon ay tila nananahimik lamang. Ipinapakita lang nito ang walang katapat na tapang at paninindigan ni Inday Sara para sa kung ano ang tama. Ang hakbang na ito ng Vice-Presidente ay umani ng napakalaking papuri mula sa mga loyalistang taga-suporta na nakakita ng tunay na liderato sa kanya. Ano kaya ang magiging epekto ng matapang na hakbang na ito sa relasyon ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa? May malaking hidwaan nga ba sa pagitan ng mga magkakampi? Alamin ang buong detalye at patuloy na manood. Have been transmitted to the complainants, the respondent vice president, and all the justice members. COMSEC, please. Thank you, Madam Chair. The document submitted by the National Bureau of Investigation on April 14, 2026 was sent to all Comsec, members as well as to the complainants and Si Comsec. respondents. As far as the respondent is concerned, it was sent to the Office of the Vice President as well as to her counsel, Fortune Narvasa and Salazar. On Ngayon tinatanong na kung sinend yung report. Bakit yung AMLA hindi nyo sinend? Pambihira, oo. Bakit yung AMLA hindi nyo sinend? Bakit yung sa COA hindi nyo sinend? Bakit itong sa NBI yun lang ay sisend? Di pwede yan. Panibagong question na naman kasi yung ginawa nila na yun. Prinisit nila yung ano-anong mga dokumento dyan sa Injustice Committee na hindi man lamang nabigyan ng kopya ang kampo ni VP Sara. April 15, 2020. Si JJ Kintab, JJ Kintab. Kintab ng bumbunan was eh. acknowledged by the Central Office Unit of the Office of the Vice President on April 15, 2026 at 5:59 p.m. And there was no acknowledgement from her counsel Fortune Narvasa and Salazar. As far as the complainants are concerned, the document submitted by the National Bureau of Investigation was sent to the complainants in the Saballa et al. Impeachment complaint through Attorney Amando Virgil Ligutan on April 21, 2026 at 3:16 p.m. and was acknowledged on April 21, 2026 at 3:50 p.m. It was likewise, the documents were likewise sent to Attorney Nathaniel Cabrera, complainant in the Cabrera impeachment complaint on April 21, 2026 at 3:16 p.m. There was no acknowledgement from Attorney Cabrera. That's all, Your Honor. That's your, Madam Chair. Thank you, COMSEC. We are now proceeding to the first item in our agenda, and that is to resolve Yan. the matter that was laid on the table during the Oh. April 22 hearing, the question of whether or not to open the BIR box. May I Buksan. direct the committee secretary to bring to this table the BIR box. Ayaw mo doon? Para kitang-kita. Para nakaharap yung BIR. Yun muna ay. Dapat sensational. Ano ba yan? Para nakaharap yung BIR. May I direct Vice Chair Bel Zamora to confirm to the committee that the BIR box remains sealed. Yes, Madam Chair, as seen from the four sides of the box remains sealed and we still see the tape that was placed there as well as the signature of the Commissioner. Thank you, Madam Chair.
The floor is now open for manifestation, clarificatory questions, motions regarding the question of whether or not to open the BIR box. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Mika Gonzalez and then Oh, the si Mika, Honorable Laila De Lima. Yan. Thank you, Madam Chair. That is correct, Madam Chair. Last April 2022, we laid on the table the decision on whether we should open the box together with the Commissioner. So, Madam Chair, with that being said, I move that today, April 29, we decide on this committee whether we open the box or we maintain the box intact and sealed. Thank you, Madam Chair. May I request the Honorable Gonzalez to clarify the motion? Is it a motion to open or motion not to open? I would like to rephrase. I move, Madam Chair, Tagalogin na lang po natin, Nako, na decision anak ng toka, Englishin mo. Nasa Amerika tayo, Englishin mo. Hindi, wala nang problema na mag-English, mag-Tagalog. Yung siguro din mo pag nag-English ka, naiintindihan ang ini-Englishan mo. Lagyan na ka. po natin ng issue na ito, kung bubuksan o hindi, ang box na isinumite ng BIR noong nakaraang committee hearing. Perhaps that is a manifestation Oh. of her intention that we deliberate first on the issue of whether we will open or not open the BIR box. Thank you, Honorable Gonzalez. Now you, we Madam Chair. recognize the Honorable Laila De Lima. Maraming salamat po. Mine is a manifestation and emotion. Gusto ko pong ulitin at panindigan yung aking naging posisyon last hearing nung tinalakay po natin yung laying on the table ng issue na to para na bubuksan ba o hindi yung BIR box at i-examine yung mga tax records. Presumably yung laman yan ay yung mga BIR tax records na kasama po sa subpoena. Ang aking pong pinakaposisyon ay sako po sa kapangyarihan natin, kasama sa mandato natin, flowing from the Constitution itself, to do that, to open the box and examine the contents of the box, because these are all subpoenaed by the House Committee, and this is relevant to the issues at hand, to the ground of unexplained wealth. Totoo po, ang sinabi nga po nung BIR Commissioner, nung nandito po siya nung April 22, na meron ho yung provision sa National Internal Revenue Code, Section 270, which establishes the general prohibition on the disclosure of taxpayer information. At pinipinalize nga po yung unlawful divulgence by BIR officials and employees of those taxpayer, of any taxpayer information. Pero meron ng mga exception. Ang isa po sa exception ay kapag ang mismong House, in an inquiry in aid of legislation, ay i-request ito, pero dapat nasa executive session. Yun po yung malinaw na exception. Ang posisyon ko po ay kung exception na tinuturing ang paghingi o pag-request ng House, an appropriate House Committee in aid of legislation, lalo pong dapat payagan, lalo pong i-recognize yung pagkuha ng impormasyon na yan while sitting in an impeachment proceedings ang komiteng ito. Because higher level at superior level po ang status Yan. ng ating komite kapag sitting in an impeachment proceedings. Now, to be unequivocal about it, Madam Chair, the constitutional duty vested upon this body cannot be impeded, curtailed, or conditioned by statute. Any law, however worded, must yield when it stands in the way of a direct constitutional command. Section 270 imposes a prohibition, but Section 20A carves out an exception. But both remain statutory in nature. Neither can prevail over the Constitution. Kung papayagin natin ang isang probisyon ng batas, yung NIRC,
ang magdidikta o maglilimita sa kapangyarihan ng komiteng ito na isang mahalagang organo sa ating sistema ng pagpapanagot para na rin nating ibinaba ang konstitusyon sa antas ng ordinaryong batas. Hindi po ito katanggap-tanggap. Yan, hindi ka The tanggap-tanggap. Constitution is supreme. Alam mo ano hindi ka tanggap-tanggap, madam? Ang hindi ka tanggap-tanggap, pamilyadong tao, tapos makikipagsubuan ka ng saba. Yun ang hindi ka tanggap-tanggap. Yun ang hindi ka tanggap-tanggap. Yung driver bodyguard mo, pamilyadong tao, Jonel, di ba? Tapos papasubukan ng saba. Tapos inamin mo pa na in love ka. Anak ng Petrang Garapata, palakpakan. Yun ang hindi ka tanggap-tanggap. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Yun ika nga mortal sin. Diba? Ano ho yan yung tipong nasa ano yan, nasa 10 kautusan yan Diba? Matindi ho yan mga kababayan. Yung kasalanan nito si Dilima, sana nanghingi na siya ng tawad doon sa pamilya noong driver bodyguard niya. Yun ang pinakamaganda. Statutes are subordinate. Administrative interpretations, just like what was shared to us or shared with us by the commissioner of the BIR, are even more so subordinate to the Constitution. When the Constitution commands, all else must give way. We are convened as the House Justice Committee, acting not in our ordinary capacity to legislate, but in the exercise of one of the most solemn powers entrusted to this body, the power of impeachment. And this power is not incidental. It is not auxiliary. It is a direct constitutional mandate designed as a check against grave abuse, betrayal of public trust, and wrongdoing by the highest officials of the land. In this context, I respectfully submit that the refusal to open and examine the income tax returns in question on the basis of statutory confidentiality under the National Internal Revenue Code is a misapprehension of the constitutional order. Let us be clear, uulitin ko lang po, impeachment is not a mere legislative inquiry. It is a distinct constitutional process. To allow a provision of the tax code to override the constitutional power of impeachment is to invert the hierarchy of laws. It would mean that a legislative enactment intended for general administration could defeat a specific constitutional mechanism designed to ensure accountability at the highest levels of government. That cannot be the law. Pwede pong sabihin ng iba, those espousing a different view, na anyway, meron na po tayong probable cause doon sa mga nakita na natin at narinig na natin ng mga ebidensya. So wag na lang natin itong buksan dito sa puntong ito at hayaan na lang natin na ang Senado ang magbukas nito. Hindi ko po tanggap ang dahilan na yan. Kasi with more reason na since we are talking here about establishing probable cause, determined probable cause, lahat ng mga pwedeng ipasok na natin para mas klaro ang usapin ng probable cause, dapat po ibigay na o makita na natin. Dapat ho makita na natin ang laman ng box na yan. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Kasi later, tayo rin po ang prosecutors. It's the House acting through a panel of prosecutors ang titingin nito at magprepresenta nito before the Senate. Now, dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later at para lalong mapalakas ang usapin ng probable cause. So I submit that this body has both the authority and the duty to examine the income tax returns in question, subject to appropriate safeguards if necessary, but not subject to outright. Nauubusan ka pa ng boses? Ganyan ba nangyayari sa'yo, madam, pag sumusubo ka na sa ba? Medyo nauubos-ubusan ka pa ng boses, langya ka? Prohibition. The Constitution demands May naiintindihan mo ba kayo sa mga pinagsasabi nitong sa Queen na to?
Kwento nyo na lang ho dyan sa comment section. less. Let us affirm that in the hierarchy of laws, the Constitution remains supreme. Let us affirm that impeachment is a meaningful power, not an empty formality. And let us affirm that no statute may be invoked to defeat the people's right to accountability. Yeah. For these reasons, I maintain and I move that this committee should proceed with the opening and examination of the income tax returns, the supposed contents of that box, and to reject any interpretation that would unduly constrain our constitutional mandate. Thank you, Madam Chair. Wala naman ho kasing pakialam tong si Dilima. Alam niya na, pag natapos ang administrasyon, yung inihimas niya dati, babalikan niya na lang. Babalikan niya naman ho ulit yun. Wala nang pakialam yung mga yan. Erwin Espinosa, Mabilog, di ba? Dela Dilima. Yang si Madriaga, wala, kulong talaga yan. Kahit anong kulong yan, tapos ang usapan. Itong mga to, alam naman nila eh. Kahit na lumabag sila, sumunod sila, ganon din kalalabasan niya. Kaya mas maigi pang ika nga, wasakin na nila itong si VP Sara sa lalong madaling panahon. Madam Chair. Ayun Just na. for the record, Ang mag-love team. motion of the Honorable Dilima is Mag-love to team. open the BIR box. Yeah. The Honorable Lawrence Defensor and then the Honorable Benny Abante. Si Lawrence muna, Lawrence. Thank you, Madam Chair. Ang pagbubukas po ng mga box ay nagbabago ng kapalaran ng ating bansa. Yan. Nakita na natin yan ng 2001. At tandaan po natin at wag nating kakalimutan. Ang tanong, Defensor, meron bang budget? Meron bang budget para ma-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives? Ngayon kung walang budget, anong kinabukasan? Kunin mo yung mic, ipukpok mo sa ulo mo, buti ba? Impeachment is the highest form of national inquest to determine the accountability and fitness of the highest leaders of the country. Dapat pong mabuksan ang box na yan dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Yan. Buksan nyo. We should let the Filipinos see what's inside that box and allow the members of this committee to assess what evidence is inside the box. Kung ito ba ay nakapagpapatatag ng ebidensya laban sa Vice President o makakasuporta sa respondent at sa kanyang posisyon na siya ay walang kasalanan. Madam Chairman, there is no other mandate for the House of Representatives having the sole power to initiate impeachment complaints but to open the evidence and to let the members assess and decide for themselves how it Buksan. will play a part in the exercise of their vote in this committee and in plenary. Thank you so much, Madam Chair. Thank you, Honorable Lawrence Defensor. Next is the Honorable Benny Abante. Madam Chair, And then Honorable maraming Chua, and Si then Benny Boy. Honorable Vice Chair Po, and then Honorable DS, Janet Garin, and Congresswoman Bernadette Barbers, and Congressman Judah Sidre. It seems everybody wants to speak, and Congressman Tino, and Congressman Emeng Pascual. Now, let us recognize the Honorable Benny Abante. maraming salamat po, Madam Chair. Kailanman hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito. Sapagkat hindi naman ako abogado. Subalit, Natoka. Pambira, ano? Bida-bida, nakikisama sa usapan. Di naman, manahimik ka ha. Natoka, di ka naman congressman eh. Pinagpilitan ka lang eh. Kanya ka. kahit po ako hindi abogado, Oh. hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Bakit? Kasi pinag-aralan ko ito. Baka naglulo ka. Kaya di ka nakatulog. Kanya ka, Benny Boy ha. Tulog. Kaya pala magtutulog ka kasi. Kaya ka. Kung bubuksan o hindi. Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad.
Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns Yan. ni Vice President Sara Duterte at na Hindi, kanyang hindi. asawa. Hindi siya abogado, pero huwag niyo nang asarin. Abugago siya, abugago. Okay lang yun, Benny Boy. Kung di ka abogado, abugago ka naman. Ang si Attorney Manscarpio. It is a Lagyan Benny Boy literal ito. and Nagdadrama pa. figurative. Kung hindi ka abogado, di dapat, kung gusto mo pala mag-abogado, dapat pala di ka nagpastor, nag-abogado ka para di ka nag-iiyak dyan. Bira naman to si Benny Boy, oo. Ang Pandora's Box Pandora's Box. na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit Raulo. bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mayroon tayong tinatawag na, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Yan, legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko ho. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, sa aking pag-aaral, privacy and the law. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, private rights. Kasama sa usapin si Attorney Manscarpio, isang private citizen na may karapatan sa data privacy. Hindi po siya rito ang ating tinutugis bilang merong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyado. Baliktad naman. May apoy ba sa likod ng usok? Ito talaga si... Kaya ka pinagkakamalang abugago, pinagbabali-baliktad mo eh. Ang Bira. dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. At wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayong magmadali? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinasabi sa wikang Tagalog, babanggitin ko uli, Sige, sa bawat bagay, sige Brad, paandaran mo kami ng mga ano mo. Mga malulupit mong mga ginagawa mo sa kongregasyon mo. ay may kapanahunan. Yan, sinasabi At panahon ko. May sa bawat kapanahunan. layunin sa silong ng langit. Yan, silong na Ang langit. paninindigan natin Oh, ay ito, sa akin, kapasyahan. oh. Keep Yung mga maleta, saan nakasilong? Sa kondo. Hinay-hinay ka Brad ha, baka meron kang trabahante, kinikwento yan, mahirap na. Yung mga maleta, saan nakasilong ang tanong?
Ikaw talaga, Pastor. it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Yan. Huwag Sinasabi ko. natin pangunahan ang proseso Yan. para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair, at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, hindi mo mas maganda na may suspense? Eka nga. Yan, may suspense. Di ba? Yan, suspense. Nasuri na natin Oo. ang impeachment complaint Yan. at mga nakalakip na ebidensya. Yan. At naniniwala ako, if every congressman will just appreciate the Appreciate. pieces of evidence that has been talked about in this committee, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Kung magtatagumpay yan sa plenaryo, matagal nang ang tawag dito, naareglo yan. Pero sa tingin ko, mahihirapan kayo sa plenaryo, kaya pinapahaba nyo ang inyong mga kabalbalan. Ihain na natin. Kaya nyo na. Oo. Oo. Ang articles of impeachment sa Oo. Senado Oo. nang may paggalang sa batas at Yan. takot sa Diyos. Galang pala kayo. Tinimbang na Kanya natin kayo. at sapat na para sa pahabol cost. Yun. Dito po sa Committee on Justice, Oo. tinimbang natin Oo. si Vice President Sara at nakita natin ang laki ng kanyang pagkukulang. Yan. Pahabol cost, Probable cause. Madam Chair, Yan. my dear colleagues. Dear colleagues. Kaya po yan po ang aking stand. Yan. Sana po ay isuspense na lang natin ito Suspense na lang. at hayaan natin ang impeachment court ang magbukas dito. Maraming salamat po. Paano pagka hindi tayo umabot ng impeachment court? Yan ang problema pagka hindi ka abogado eh. Masyado kang one-sided mag-isip. Yung mga alternate universe. Hindi mo kinukonsidera. Paano pagka hindi tayo umabot doon? Buksan nyo na. Buksan nyo na. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ay, kala ko magpalain tayo ng maleta. Pagdating sa plenaryo, sorry. Kala ko, maleta na yung pagpapala. Balita ko, wala daw budget eh. We've heard the legal Next. arguments. Sino as susunod well kong as the babalagbakin? Bible verses and lessons. Iyan. That's our very own Bishop Benny Abante. Now we recognize the Sino Honorable susunod kong Joel Chua. babalagbakin? Thank you, Madam Chair. Sino yan? Madam Chair, at this point in time, ako po ay naniniwala sa argumento po at sa legal opinion ng ating kagalang-galang na Congresswoman Laila De Lima at ganun din sa ating napakahusay na Assistant Majority Floor Leader, Congressman Noy Defensor. Bakit ko po sinasabi na ako po ay sa kanila ay sumasang-ayon? Dahil kung babasahin po natin ang ating saligang batas, specifically Section 3, Paragraph 8, Article 11, sa Accountability of Public Officer, maliwanag po dito na sinasabi, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ibig sabihin po, tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan ng batas, ng saligang batas, na magbigay o gumawa ng ating sariling patakaran. Patukoy po dito sa impeachment. Ngayon, sa ating pong rules, Section 7, malinaw po dito. Sabi po dito, the committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Ito pong nasa harapan natin na ITR na selyado na galing po sa BIR, ito po ay produkto o bunga
ng compulsory process na inisyu po netong committee. At yun po ay ang subpoena duces tecum. Ngayon, kung meron pong conflict sa national law at sa konstitusyon, lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Yan, ano yan? Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po netong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box. Kaya ako po naniniwala na tayo po ay talagang may karapatan. Subalit, for purposes of determination of probable cause, at sabi nga po ng ating kagalang-galang na congressman galing po sa 6th District ng Maynila, dapat tayo rin ay mag-iingat. Pero hindi po ibig sabihin sa pag-iingat na to ay tayo sinusuko na po natin ang ating pong kapangyarihan. So ako po ay pagpapalibang ko po dahil ito pong usapin na ito ay maaaring dumating din sa Senado. Yan. Dahil kung babasahin po ninyo, ang National Internal Revenue Code, hindi naman po sinabi na pagdating sa Senado ay exempted na. Yun po ang kanilang magiging argumento. Pero base po dito sa ating konstitusyon at sa ligang batas, tayo naman po talaga ay merong karapatan. Buksan nyo. Kaya po, ako po ay i-reserve ko po to for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you, Honorable Chua. Now we recognize one of the vice chairs of the Committee on Justice, Honorable Brian Poe from the FPJ Party List. Madam Chair, on the motion to open the BIR sealed box, I believe transparency and justice must be fair. Commissioner Mendoza himself placed on the record the operative parameters under which the Bureau may produce the taxpayer returns, that the Bureau is authorized to furnish returns upon the request of Congress and in aid of legislation, but that any return identifying a particular taxpayer is to be received only when the committee is sitting in executive session or upon the written consent of the taxpayer. That is the framework set by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code, or RA 8424. That is the framework that the Commissioner brought before this committee. The 21-4 deferral met that framework. Nothing on the record has since displaced it. We must be wary of the precedent that we set in this impeachment proceeding. However, should the impeachment proceed to trial in the Senate, I believe they will do the right thing and further investigate the documents presented by the BIR. I have faith in the integrity of the House and the Senate. This matter should be discussed when the time is right. But for now, we are merely discussing probable cause, which I believe we have sufficient evidence. The AMLAC reports referencing